So, ang topic nga po natin ay pinamagatan nga po nating masayang tahanan. Nais po ng Diyos na ang bawat pamilya po natin ay maging masaya. Kasi siya po yung nagpasimula po ng pamilya. Kung titignan natin, mula po kay Adan, doon po sa Book of Genesis, nakita ng Diyos na malungkot si Adan. Di ba? Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulog po niya si Adan. At mula po doon, kinuha po niya yung kanyang isang tadyang. At ito po ay ginawa po niyang babae. At nung makita ni Adan, natuwa po siya. Dahil ang sabi niya, ito yung angkop na makakasama ko sa aking buhay. Kasi bago po nilikha ginawa si Eva, lahat ng nandoon, mga hayop, mga halaman. So, sino ba naman yung matutuwa na nag-iisa ka lang, di ba? Subalit nung makakita si Adan ng isang babae, natuwa po siya. Kaya mula doon, nagpasimula po yung pamilya. At ang nais po ng Diyos doon sa pamilya na pinasimulan po niya, ito po ay maging masayang tahanan. Amen! At nasahin po natin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, yung bawat tahanan po natin ay maging masaya. Na nandun po yung pangunguna po ng Diyos. So basahin po natin yung mga talata sa Bible na pakinggan po natin. Magsimula po tayo sa aklat po ng Joshua. Ang sabi po dyan sa Joshua 24, verse 15. Ang sabi po dyan ni Joshua, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreho na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. And tingnan naman po natin yung po Book of Acts. Sabi dito, 16:30. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, pinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan, ipinaghahanda ng pagkain. Masaya-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. So makita natin dito yung salitang masayang-masaya. Bakit po sila masayang-masaya? Kasi po silang lahat ay natutong sumampalataya sa Diyos. So sa totoo lamang po talaga, ito po yung makikita natin ng masayang tahanan na kapag po yung buong sambahayan ay sama-samang sumampalataya sa Diyos. Pero kapag yung isang sambahayan, hindi po sila sama-samang mananampalataya, kung minsan nandyan po talaga yung kaguluhan. Bawa yung asawa mo, mangingilo. Ikaw hindi mangingilo. O kaya, yung mga anak mo, malayo sa Diyos. Nandun po yung ginagawa nilang labag sa kalooban ng Diyos. Masaya, kompleto po ba yung kasiyahan sa isang pamilya? So, makita natin, hindi, di ba? So, napakaganda na makita natin na plano ng Diyos na maging masaya at masagana ang bawat pamilya. Yun po yung plano ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na ang bawat pamilya po natin ay mapahamak. At napakaganda bilang isang tatay o bilang isang anak na mananampalataya ng Diyos, magkaroon po tayo ng paninindigan.
Kagaya po ni Joshua, ginamit lang po natin halimbawa si Joshua dito kasi siya po yung pangunahin sa kanyang buong sambahayan. Nang sabi niya, ngunit pa sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Halimbawa, ikaw po yung isang nanay, ikaw po yung isang tatay, ikaw po yung isang anak. Dapat may paninindigan po tayo, may pananaw po tayo na dumating yung panahon, ako at ang aking buong sambahayan ay sa Diyos kami maglilingkod. Amen! Amen. Nagkaroon po tayo ng ganung pananaw. Gumawa po tayo ng mga kapaanan. Ano po ba yung mga pwede natin gawin? Sabi ko nga, umpisahan po natin manalangin. Panalangin mo yung tatay mo kung di mananampalataya, kung yung nanay mo hindi mananampalataya, ipanalangin po natin sila. Kung ikaw naman po yung magulang, kung yung mga anak mo hindi pa mananampalataya, huwag po tayong titigil na manalangin sa Diyos. Na dumating yung panahon, Lord, yung pangako mo sa aklat mo ng gawa na sabi po dito ng binasa nating talata, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Alam niyo po ba, nais ng Diyos at kalooban ng Diyos na hindi lamang po tayo yung maligtas, kundi ang kalooban ng Diyos at ang plano ng Diyos, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maligtas. Amen! Amen. Kaya lang, may ginawa po dito yung bantay bilanggo o yung kapitan ng bilanggo. Ang sabi niya dito, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Kaya mahalaga po talaga yung bawat sambahayan po natin ay makapakinig po ng salita ng Diyos. Kasi doon po magsisimula yung salitang pananampalataya. Kung wala pong napapakinggan na salita ng Diyos yung bawat sambahayan po natin, hindi po sila magkakaroon po ng pananampalataya. Hindi naman po kasi hindi naman po kasi ibinabahagi po yan ng mga ibang tao. Maliban kung may mga tao na lingkod ng Diyos o yung mga leader, mga member ng church, nandun po yung puso nila na magbahagi po ng gospel. Subalit, pakita natin dito, ginamit ng kapitan ng bilangguan sila Pablo at Silas upang yung kanyang buong sambahayan ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi dahil mahal po ng kapitan na to yung kanyang pamilya, gumawa po siya ng paraan. In-invite po niya si Apostol Pablo, saka po si Silas. Kaya nga po may ginagawa po tayong mga pagbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat tahanan. Kasi, halimbawa, ikaw, mananampalataya na po ng Diyos, yung pamilya mo hindi mananampalataya ng Diyos, kapag may mga gawain po sa ating mga tahanan, pwede mong invite yung mga anak mo, o yung asawa mo, pwede bang sumama kayo sa amin, saglit lang, makapakinig tayo ng gospel. At alam nyo, mula po doon, kikilos yung Diyos sa kanilang mga puso at isipan kasi natatamnan po sila ng salita po ng Diyos. Kaya sa umaga po ito, sabi nga, napakahalaga na makita natin kung paano magiging masaya yung ating mga tahanan. Una, ang sabi ko po dyan ay maligtas ang buong pamilya. Sabi nga, maligtas ang buong pamilya. Magiging buong masaya yung ating pamilya kung tayo pong lahat sa buong pamilya ay mananampalataya po ng Diyos. Bagamat hindi po siya ganon kadali. Halimbawa, yung nanay mo talagang medyo, manang po yan. Hindi mo kagad maisasama sa pakikinig ng salita ng Diyos at pagdalo sa gawain ng Diyos. Talagang magbibilang ka po dyan ng panahon. Hanggang sa yung Diyos ay patuloy kumilos sa kanyang puso at buhay upang siya po ay manampalataya sa ating Panginoon. At sabi ko nga, sa buhay din po namin, yun po yung patutuon namin. Sabi ko ngayon, 11 ngayon, di ba? Yan, 11. Noong kami bata, pang ganyan, pag ganitong panahon, hindi po kayo kahapon pa,
Kahapon pa, yung buong Pangkalara, halos nandun na. Di ba? 2 oras pa lang. Dahil yung mga nanay po natin, mga hermana, sa ganong paniniwala, nandun na po kami. Kaya doon pa lang po ako nakapanood ng sine. Bakit? Kala ko yung nasa sine lumalabas, kaya umiilag po ako. Ako lang wala pa po noon kasing dito, napapanood po ng mga TV. So, 2 oras pa lang, nandun na kami. Uuwi po kami, kinabukasan pa. Kasi yung mga magulang po namin noon, naghihintay po sila ng langis. Ang paniniwala po nila doon sa langis na mahihingi po nila, bawat pahiran po noon, gumagaling. So, ganun po sila katindi sa pagiging devoto. Subalit makita natin, dahil nandun po yung katyagaan po natin sa pananalangin, nandun po yung katyagaan po natin na pag-share ng gospel, dumating po yung tamang panahon, sila po ay nakakilala sa Panginoon. Pero kung di mo sila share ng gospel, hindi mo sila ipapanalangin, so mananatili sila sa ganong paniniwala at pananampalataya. Dito nga, may bagay na dapat kang gawin upang maligtas yung sambahayan po natin. Amen! Amen! Kasi kung mahal mo yung pamilya mo, ito yung pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga sa buhay po ng bawat pamilya. Yung sila po ay maligtas. Kasi ito po yung panghabang buhay na pakinabang. Kasi yung mga pakinabang dito, pangsamantala lang yan. Halimbawa, nabigyan po natin sila ng magandang edukasyon. Sabihin na po natin, naging po sila, naging tanyag po sila na arkitekto, engineer, accountant, o ano po yung natapos po nila, abogado. Pag namatay po sila, wala na. Hindi na pwede sabihin, Lord, engineer po ako, arkitekto po ako, doktor po ako. Wala na po yun. Ang mga bagay na panlupa ay panlupa lang. At yung mga bagay na pinagtapusan po natin dito ay biyaya at pagkakatiwala lang ng Diyos sa buhay ng tao. Subalit, ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga, yung tao ay makamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Amen. Sabi nga po ni Jesus, kung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, makamtan man ng tao yung yaman ng buong mundo. Kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa, wala daw po itong kabuluhan. Amen? Baka naging mayaman nga po yung mga anak natin, maging pamilya po natin. Kung napahamak naman, sayang. So, kaya makita natin yung kahalagahan na yung ating buong sambahayan ay maligtas. Yung ating buong pamilya. Maligtas. Kaya kung ikaw ngayon ay yung mananampalataya sa pamilya mo, ikaw po yung gagamitin ng Diyos, kagaya po ng kapitan ng bilangguan na isinama si Apostol Pablo, saka po si Silas. Pansinin po natin sa aklat din po ng Gawa. Yan, si Cornelio. Maganda po yung pangalan niya. Sa Cesarea, may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan ng batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Si Cornelio talagang nandun po yung kanyang pagiging isang religyoso. At hindi lang po siya religyoso, matulungin po siya. At hindi lamang po siya, pati yung kanyang buong sambahayan ay sumasamba sa Diyos. At hindi lamang po yan, isinama ko po ito sa aklat po ng Gawa 10:24. Ang sabi dito, nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea, doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan.
sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatiwa pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Patuloy silang nag-usap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro ang maraming tao na natitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyong nabawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. So dito si Pedro, hindi lamang po siya yung, si Cornelio, hindi lamang po siya yung nais na makapakinig ng salita ng Diyos, kundi ang ginawa po niya, ang sabi dito sa 24, ng Gawa 10:24, sabi dito, nang dumating na araw, dumating sila sa Cesarea, doon naghihintay na si Cornelio, pati ang mga kamag-anakan at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. So makita natin si Cornelio, hindi lamang po pala siya nakapokus sa kanyang pamilya, kundi sa mga kamag-anakan at malalapit na kanyang kaibigan. So, alam niyo po, halimbawa, yung pamilya mo, mananampalataya na ng Diyos. So, kung may mga kamag-anakan po tayo, isama po natin sila sa pananalangin. Na sila din po ay kumilala at maglingkod sa ating Panginoon. At hindi lang po yung mga kamag-anakan mo, sabi nga dito, mga malalapit na kaibigan. Pati yung mga kaibigan po natin na talagang malapit po sa atin, kausapin po natin sila. Share po natin sa kanila yung gospel. Amen? Kasi ang Diyos, lahat ibig niya na maligtas at makaalam po ng katotohanan. Kaya napakalaga sa buhay po natin, magkaroon po tayo ng ganoong puso. Na hindi lang ikaw at ang iyong buong sambahayan, kung may mga kamag-anakan ka, kung may mga kaibigan ka, sila din po ay kumilala sa ating pong Diyos. Noong minsan nga po na nagpunta po kami doon sa lugar po ng Dulong Ilog, kasi namatay po yung pamangkin ko. So, ang ginawa ko po, nag-share po ako ng gospel, kasama po si Mrs. So, nung matapos po kaming mag-share ng gospel, mag-pray, sabi po nung pamangkin ko, sabi niya, ako din, sabi niya, born again. Nung natuwa po ako, kasi nakita ko yung pagkilos ng Diyos doon sa pananalangin mo, hindi ko nasasayang. So, siya po ay nasa Japan kasi doon po siya nakapag-asawa. So, maganda po doon, siya po ay kumilala na sa ating Panginoong Jesus. Tapos doon pong sa Mapalike, yung pong ibang pisang ko din po doon, yung mga anak nila, sabi nila, yun nga isang pamangkin ko, sabi niya, na ano na siya doon sa isang eskwelahan ka ng mga born again. So, natutuwa po ako sa kanila. Dahil alam ko, may pagkilos na ginagawa po ang Diyos. Amen? Kasi yun po yung pinakamahalaga. Sabi nga, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maligtas upang maging maligaya o maging masaya yung ating po mga tahanan. Kaya mismo, binanggit po yan ulit. Sabi nga dito sa aklat din po ng Gawa na binasa natin kanina, si Apostol Pablo, makita natin na sa kanyang sa aklat ng Gawa chapter 16, yung pong binanggit niya na 16:30, gusto ko ulitin at basahin po natin. Sabi niya, sila ay nilabas ni Yasap, sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Ang sabi niya, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong buong sambahayan. So, nais po ng Diyos na maligtas yung bawat sambahayan po natin. At yung po yung maging panalangin po natin sa bawat buhay po natin, na yung bawat sambahayan po natin ay maligtas. Amen! Sabi ko, huwag po tayong tumigil. Kahit ano po yung nakikita nating sitwasyon ng bawat pamilya po natin, huwag po tayong tumigil manalangin. Kasi mas makapangyarihan yung Diyos na gagawa at gagawa sa ating po mga pamilya. Bawal, nakita mo yung anak mo, medyo pasaway. So,
Kung di mo siya masiyawan, manalangin ka sa Diyos. Na God, gumamit ka po ng mga tao upang siya po ay makakilala sa iyo. Kasi may paraan po yung Diyos kapag tayo po ay nananalangin. Amen? Amen. Pangalawa, upang maging masaya yung ating tahanan, ito po ay sa mga mag-asawa. Sabi nga, pagpapasakop ng bawat isa na mag-asawa. Alam niyo po ba, napakahalaga yung pagpapasakop ng mag-asawa? Kasi kapag wala pong pagpapasakop ang bawat isa na mag-asawa, nagkakaroon po ito ng hindi magandang ugnayan. Bagamat, pinitignan ko po kung minsan, yung po mga kwento ng mga mag-asawa, sabi ko, sino ba talaga yung commander? At sino ba talaga ako yung manager? Sabi kasi nung iba na lalaki, oh, nasan yung asawa? Sabi niya, nasan na yung asawa mo? Nandun si commander, sabi niya. Sabi ko, bukataka akong iba. Yung commander, yung asawa na babae. Hindi naman siguro kabilang sa mga samahan po ng mga nakot siya asawa. Diba? O, ng Efeso. Yeah. Efeso 5:21. Sabi niya, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Sabi niya, pasakop kayo sa bawat isa. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siya ulo ng iglesia na sa kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Sabi dito ng unang talata sa mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So, alam niyo po ba, napakahalaga na maintindihan ng bawat babae yung salitang pagpapasakop sa kanyang asawa. Alam niyo po kasi ganito eh. Sino po ba yung gusto niyo na unang gumalang sa inyong asawa? Yung po ba ibang tao o tayo po o kayo po mga asawang babae ng inyong asawang lalaki? Siyempre tayo po, di ba? Bagamat sabi nga kung minsan may mga pagkakataon sa ating kapanahunan ngayon, ito po kasi yung panahon po natin ngayon. Hindi kagaya ng unang panahon na talagang yung babae nasa bahay lang. Hindi na po siya naghahanap buhay. Nag-aalaga po siya ng mga anak. Kasi po noon yung anak talaga medyo padamihan. Kaya walang magagawa yung babae, kundi mag-alaga po ng anak. Di ba? Eh ngayon, hindi na po kasi gano'n ang sistema eh. Ang sistema po ngayon, pagka nagkaanak po ng isa, medyo ito muna. Kaya, dalawa, ganyan. Madami na po yung dalawa hanggang tatlo. Pero may papayo po sa inyo bilang mga may asawa. Hindi po maganda yung isa, dalawa. O kaya po ninyo, tatlo, apat. O kaya, bakit? Ganito po kasimple ngayon. Kasi sa sistema po natin ng mundo ngayon, ganito eh. Tinignan ko po yan eh. Uso po kasi ngayon yung mga birthday, yung hinihila. Money cake. Halimbawa, gusto kayo bigyan ng money cake ng inyong anak, isa lang. Abay, napakabigat po. No? Baka ang ilagay po doon sa plastic, 5 piso. Kaya, 20. Piso. Oo, 5,000. Okay, kabigat na, 5,000. Isa lang. Eh kung dalawa, medyo madali. 2,500 tayo. May money cake si nanay na 5,000. Pwede, di ba? Eh kung tatlo, medyo magaan. 1,500 na. May, di ba? Eh kung isa lang, may mabigat. Maganda po doon, sabi ko sa panahon po natin ngayon, nakita ko kasi yung, kung naghahanap buhay yung lalaki, naghahanap buhay na din yung babae. Di po ba? At pa yung sweldo ng babae. Kaya lang, sabi ko nga, yung pagiging boss, opisina lamang po yun. Halimbawa, yung asawa mo, mas mababa yung
posisyon, yung babae, mataas yung posisyon, sa opisina lamang po yun. Paglabas ng opisina, ang pinakamataas na posisyon, walang iba kundi yung lalaki. Amen! Amen. Kasi ang malungkot doon, yung pagiging boss, hanggang doon sa bahay. Kawawa naman yun. Eh baka tawagin ng kapitbahay ninyo yung asawa ninyo na takusa, magagalit kayo. Eh kayo mismo, ginagawa niyong takusa yung asawa po niyo. Di ba? So dapat makita natin yung tamang palatuntunan po ng Diyos. Amen! Amen. Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong sarili ninyong asawa tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na siyang kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. So, sa mga lalaki naman, nasabi dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Nihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulupot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang tao namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip ito ay kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. So, nandun po yung pagmamahal, nandun po yung pagpapakain, nandun po yung pagkalinga na dapat namang ginagawa ng mga lalaki sa kanya-kanya po nilang naging asawa. Amen po ba doon? Amen. Kasi maganda, tama po yung sistema po ng pagpapamilya. Kasi kapag hindi, magiging magulo. Kasi wala po sa tamang palatuntunan. Kaya napakahalaga na makita natin yung palatuntunan po ng Diyos para maging masaya yung ating tahanan. At bilang mga magulang, paalala pa rin po sa aklat ng Efeso 6:4, ang sabi po dyan, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So bilang mga magulang, dapat alam po natin yung pagiging magulang sa mga anak. Amen po ba doon? Amen. Kasi kinakailangan daw po ay palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. So alam niyo po ba, yung tamang pagpapalaki, hindi po siya nakukuha lang doon sa sinasabihan mo siya o binibigyan mo siya ng mga bagay na kanyang mga pangailangan, kundi kinakailangan nandun po yung disiplina at nandun po yung salita po ng Panginoon. Kasi ang malungkot po kayo sa mga nanay, pinalalaki yung mga anak, wala na daw po yung tamang disiplina, wala na daw po yung salita po ng Diyos. At kapag wala po yung salita ng Diyos sa inyong mga anak, sa ating mga anak, saan po sila pupunta? Maliligaw po sila ng landas. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa bawat anak. Kung titingnan po natin yung Book of Deuteronomy, ang sabi po doon, kapag ikaw ay nakahiga, kapag ikaw ay naglalakad, kapag ikaw ay nabubuhay, yung salita ng Diyos dapat ipinapahayag mo sa iyong mga anak. At ilagay mo pa sa iyong hamba ng iyong mga tahanan upang makita ng ating mga anak. Kaya napakahalaga bilang mga magulang, alam po natin kung paano po natin palalakihin yung ating mga anak. Bagamat may mga cellphone, may mga gadget, pero ginagabayan po natin sila. Kasi kapag hindi po natin sila nagabayan, mapapahamak po sila. Nakita po ba natin yun?
bilang mga magulang. Yung mga anak po natin, kung minsan, kapag na-focus sila masyado sa gadget at nawalan po sila ng panahon sa salita ng Diyos, kung minsan yung gadget na po yung magpapatakbo ng kanilang buhay. Hindi po masama po yung gadget kung gagamitin po natin sa mabuting sistema ng pamumuhay. Subalit kapag yung gadget ay nagamit sa masamang sistema ng pamumuhay, mapapahamak po yung ating mga anak. Kaya napakahalaga yung gabay natin, yung disiplina at yung salita po ng Panginoon sa ating po mga anak. Amen! Bilang mga magulang. Amen. Maging masaya kasi ako'y natutuwa doon sa mga bata na dinadala po nila sa church. Kasi kapag, sabi nga ni King Solomon, hubugin mo yung bata sa daan na dapat niyang dakaran upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Kaya kapag po yung bata lumaki sa church, sasabi niya, Pa, Tay, Sunday, dadala tayo sa church. Yung apo po namin, pagka sinabi mong Sunday, ay, alam na po niya, pupunta na po sa church yan. Kasi bakit? Lumaki po siya sa church. At ito po yung magiging buhay niya hanggang sa kanya pong paglaki. Pero kapag bata pa lang, hindi mo na siya nadala sa church, ay napakahiya. Parang bumabata ka ng bayawak doon sa butas ng ano. Nakita niyo ba yun? Umaayaw. May gagawin ako. May lakad ako. May... Kasi bakit? Hindi natin na yung molde ng tama. Kaya kahit na maingay po yan, okay lang. At least, nag-guide po natin sila ng tama. Amen po ba doon? Kaya mahalaga po yun. Doon sa mga anak naman, ito yung patuloy nating paalala sa mga anak. Sabi po dyan, yung pong paggalang ng mga anak. Upang maging masaya yung tahanan, kinakailangan nandun naman po yung paggalang ng mga anak sa mga magulang. Ano po yung sinasabi ng Bible? Mga anak, sa Ephesians 6:1 and 2. Sabi niya dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nakakarapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang sabi ng Bible, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Amen! Sino po dito yung may mga magulang pa? Mahalin po ninyo yung mga magulang ninyo. Para po yung biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kahit yung magulang mo, medyo makulit na, mahalin mo yan. Kasi magulang mo yan. Kung wala siya, hindi ka lalabas dito sa ibabaw ng lupa. Bagamat kumisan, sabi po nila, kahirap pala ikaw mag-alaga ng matanda. Pabalik-balik ka. Wala kang magagawa, matanda na po siya. Pero isang bagay ang gusto kong makita natin dito, yung mahalin po natin yung ating mga magulang. Kasi alam niyo po ba, kapag kayo mapagmahal na anak sa inyong mga magulang, ang laging panalangin po ng magulang, Diyos, pagpalain niyo po yung anak ko. Ingatan niyo po yung anak ko na yun. Huwag niyo po siyang pababayaan. Kasi mabait po siyang anak. Kapag yung anak pasaway sa magulang, ano po yung panalangin po kaya ng magulang? Diyos ko po, sana magbayo na yung anak ko. Nandun po yung buntong buntong hilinga. Imbis na yung lumabas sa bibig ng magulang ay biyaya. Buntong hilinga. Malaki po yung pagkakaiba po nun. At alam niyo po ba, inoono ng Diyos yung panalangin po ng magulang. Na mabuting magulang. Kaya mahalaga bilang mga magulang, bilang mga anak, mahalin po natin yung ating mga kanya-kanyang magulang. Amen! Amen. Sapagkat sabi nga ng Bible, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ito po yung unang utos. Sa Ten Commandment of God, ito yung unang utos
na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako? Sabi niya, ikaw ay magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sa ibang salin, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Kung gusto po natin guminhawa, umaba yung buhay natin, mahalin po natin yung ating mga magulang. Amen! Amen. Wala na po yung wait. Bata lang po yung sasabi ko. Wait! Ayan. So pag may edad ka na, dapat wala nang wait. Dapat nandun yung pagmamahal, lalo na po yung magulang natin ay talagang nangangailangan na po ng pagmamahal. Mahalin mo natin sila. Kasi, para po, habang may buhay po sila, nakita po nila yung pagmamahal po natin sa kanila. At alam niyo po, hindi po ito masasayang. At isa din po yan na mayroon po ako napakinggan na kwento, sabi po doon sa kwento, yun daw pong anak, ang ginagawa daw po niya dahil po yung kanyang magulang ay may edad na, pinakakain daw po siya sa isang kainan na kasi dahil yung nanay niya o yung tatay niya may edad na, pinakakain lang siya sa isang lalagyan na. Alam niyo, dumating daw po yung panahon dahil ito daw po yung nakita ng mga anak. Ito din po yung ginawa ng mga anak doon sa kanyang magulang. Baka po bang sinabi natin ganito? Kung ano daw po yung ginawa natin sa magulang natin, baka pagdating ng panahon, yun din po yung gawin sa buhay natin ng ating po mga anak. Amen po ba doon? Kaya kapag nakita po nila yung pagmamahal natin sa mga magulang natin, darating po yung panahon na nakita po ito ng ating mga anak, ito din po yung gagawin po sa atin bilang na kanilang mga magulang pagdating po ng tamang panahon. Amen! Amen. Kaya hindi po kalugihan yung mahalin po natin yung ating mga kanya-kanya mga magulang. Okay, panlas po tayo. Pahalan ng manugang at biyanan. Paging masaya yung pamilya, nagmamahalan po yung mga manugang at biyanan. Po ng Ruth chapter 1. Yan. Si Noemi, sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo ay nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. 17. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo. Maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Noemi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. So napakagandang manugang. Sabi niya, kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. So kung saan kayo titira, doon na din ako titira. Kasi nabalo na po yung manugang. Namatay na po yung lalaki na asawa po niya, na anak po ni Noemi. So, yung manugang, ang sabi niya, sabi kasi nung biyanan, umuwi ka na sa bahay ninyo. Kasi yung bilas mo, sabi niya, umuwi na sa kanyang bahay, sa kanyang mga magulang. Ikaw din, sabi ni Noemi, umuwi ka na din. Sabi naman po niya, hindi po ako uuwi. Kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo titira, doon din ako titira. Kung sino po yung kung saan ang inyong bayan, magiging aking bayan. Ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. So, napakabait na manuga. Hindi malaki yung mga manakit. Hindi kaya. Malaki siguro kayaman. Pero hindi Dukha po si
Ang trabaho lang po nila kasi namumulot na ako namumulot po ng buhay. Okay, tuloy po tayo. Sa Ruth chapter 2. Next. Yan. Yan. Ito po yung napangasawa niya, si Boaz. Kasi dahil balo na po si Ruth, so sinawaan po niya yung kanyang biyanan. So dumating po yung panahon na nahulot po sila ng nahuhulot po na sa palay. Okay, basahin po natin. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nung mamatay ang iyong asawa, alam ko iniwan mo na ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala ka nang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh, sabi ni Boaz, dahil sa iyong ginawa. Gantimpala ka nawa ni Yahweh at ang Diyos ng Israel sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpapukpok. Sumagot si Ruth, salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi, kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayan, hindi kabilang sa inyong mga magagawa, naging mabuti kayo sa akin. So, pasinin po natin, ang gusto ko makita natin dito, dahil naging mabuting manugang si Ruth, nandun po na ito po ay pinagpala po siya ng Diyos. Si Boaz, isa po siyang mayaman. Siya po yung kanyang napangasawa. So, mula po doon sa kanyang kalagayan, pinagpala po siya ng Diyos. At sabi nga dito, pagpalay ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa at gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel. So, nandun po yung blessing. Kaya yung pagiging manugang at pagiging mabuting biyanan, napakaganda po itong relasyon. Amen. Amen. Nasabi nga, mula po doon, nandun po yung kasaganang biyaya at pagpapala na nagagaling po sa Diyos. Kaya sa buhay po natin ngayong umaga, ay gaya po ng ating tinapik, sabi nga dito ay maging masaya ang tahanan. O sabi nga, maging masaya yung ating tahanan. Paano po magiging masaya yung ating tahanan? Una, maligtas po yung buong pamilya. Pangalawa, nandun po yung pagpapasakot ng bawat isa na mag-asawa. Pangatlo, nandun po yung paggalang ng mga anak sa kanila pong mga magulang. At pang-apat, nandun po yung pagmamahala ng manugang at ng biyanan. Amen po ba doon? So, sikapin po natin sa tulong at biyaya ng Diyos na maging masaya yung ating mga tahanan. At ang sabi nga ng Bible, manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan.